Pinag-aaralan na ng House Quad Committee kung babawiin ng tuluyan o hindi pa ang contempt order laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon sa overall chairman ng House Quad Committee na si Congressman Robert Ace Barbers, tatapusin nila ang investigasyon ukol naman sa Philippine Offshore Gaming Operators o kaya ay tinatawag na POGO, at yan ay sa darating na Huwebes. At kung iti-terminate na ang hearing ukol naman sa naturang usapin, ay otomatiko na lifted na rin ang ipinataw na contempt order laban dito kay Roque. Sinabi ni Barbers na sa kaso kasi ni Roque, pag-uusapan ng Quad Committee ang nararapat na gawain at yan ay dahil na rin sa ilang konsiderasyon lalo't hindi pa nakukumply ang mga kinakailangan dokumento. Matatanda na si Roque, pinatawan ng contempt ng kanilang lupuan at ipinaaresto dahil sa bigong maisumiti ang mga dokumentong hinihingi at nag-i-issue pa ng subpoena ang lupuan kaugnay sa usapin ng Philippine Offshore Gaming Operators at kaugnayan ni Attorney Roque. Iniakyat na ito ni Roque sa Korte Suprema at humirit ng writ of amparo, ngunit hindi naman pinagbigyan ng kataas-taasang hukuman. Napaulat na si Roque ay nasa ibang bansa sa kasalukuyan, partikular na dyan sa gitnang silangan. Ito po, si Franz Castro ay hinaharap po ngayon itong reklamo ng mga IPs, no? The ATA, Manobo Tribal Council of Talaingod, Davao del Norte, filed on Tuesday afternoon, ngayon po to, an ethics complaint, kaya mainit-init pa po to, against Makabayan Solon Act Teachers Party List Representative Franz Castro. The basis of which was her conviction for allegedly endangering minor in November 2018. Okay. So, pag pinailan po siya ng, siyempre, ang gusto nitong mga to, no? Ito po ay ipinail through, sila po ay sinamahan ng kanilang lawyer na si Israelito Torion. Okay. Ngayon, dito po, sa kaso po nito, mayroon na po tayong mayroon na po tayo ngayon na sa ethics committee po, kamakailan lang, meron po silang pinarusahan na congressman. Kung hindi nyo po nakakalimutan, ito pong congressman na to ay nagngangalang Congressman Tebes. No? Okay. Nung una po, ay pinarusahan po si Tebes ng parang suspension. Sinuspend lang siya. Tapos po, dahil siya'y sumayaw, si Tebes po ay nakita sa isang video. Ano ba yung sinayaw ni Tebes? Nakita ko yun, nakasando lang si Tebes. Sumayaw. Kaya po, si Tebes po ay sinabi na unbecoming, di ba? Okay. Dahil sa sayaw ni Tebes yun. Kaya angal na angal si Tebes disorderly behavior for violation of Code of Conduct of the House of Representatives. Okay, nagbudots mo. Dahil po dyan. At nagpabigat pa po sa kaso ni naka-boxer shorts, di ba? Yan. Pero hindi naman po yun nagsumayaw sa sa private naman po yung sayaw niya at inano lang po ng mga in-upload lang, di ba? Okay, talagang hinanapan lang po. Ako talaga hinanapan kasi wala naman. Tandaan nyo po yung pagkakaiba. Kaya tayo, nag-expect po tayo na matatanggal si Castro sa pagiging congressman. Bakit po? Si Tebes sumayaw. Sumayaw, nakakatawa lang po, no? Pero sumayaw lang po si si Tebes nang nalaswaan sila. Eto po, malupit si Castro. May kaso po ba si Tebes sa labas po ng Kongreso? Meron. Ang tanong, convicted na ba siya? Hindi pa po. Pwede palang matanggal sa congressman. Kung kahit hindi pa convicted, di mas lalo na.
mas lalo na pong pwedeng matanggal yung convicted. Natural. Di ba? Mas lalo na pong pwede. Convicted na eh. O nga po, may kaso pa lang. Iba po yung kaso pa lang sa convicted na. Oo nga no. Oo nga no. Punta po tayo rito. Meron nagpapapansin. Huwag niyo pong pansinin, kawawa. Alam mo, Brad, eto na lang last na sasabihin ko sa'yo, kawawa ka naman. Hindi po kami magkaaway ng mga banateros. Pareho po kaming mga Duterte supporter. Ngayon, kung sa tingin mo, mapag-aaway mo kami, cool ka lang dyan. Una, hindi ko kilala yung mga yan. Wala pong umaaway sa akin ng mga Duterte. Napansin mo ba? Ha? Hindi, yan nyo lang siya sumakit yung dibdib. Napansin nyo ba wala naman umaaway sa akin ng mga Duterte vloggers? Alam nyo kung bakit? Natuklasan na nila na ako pinakamatalino. Para sumakit lang yung loob niyang tao na yan. Biro lang sa mga vloggers, ha? Biro lang. Hindi ako pumapatol sa mga away na yan. No? Kung akala mo, napakamakapangyarihan mo, boy. Napakapangyarihan mo para mapag-away mo kami. Hindi ko nga kilala yun sa personal eh. Hindi po kami nagkakasama ng mga yan. Kaya wala po kaming pag-aawayan. Di ba? Yan lang yun. Mukha kang tanga. Hindi mga bobo tao rito. Kanina, inaaway mo ko dahil maka-Duterte ko, tapos pinagsabong mo kami ni Oli agad. Ang bilis naman ng pangyayari. Akala mo ba nasasaktan ako sa mga ano? Nasasaktan ako sa mga mas maraming subscriber? Hindi po ako nasasaktan, hindi naman po ako nagpaparami yan ng subscriber eh. Ikaw siguro nasasaktan. Inggit ka ba na 300k na ako? 300k na ako eh. 'Di ba? Marami pong mga malalaking vloggers. Mas marami nanonood kahit mas malaki ako sa kanila. Hindi po sukatan ng subscriber. Tinanggal nyo ba? Hayaan lang siya mag-react na mag-react. Gusto po natin yan. Okay, balik tayo rito. Yan po, meron pong ano yan, meron na pong karanasan tayo dito sa Congress. Ine-expect po natin na kung natanggal nyo si Tebes kahit wala pa pong kaso ng kahit hindi pa po ano, at umamin siya, trabaho niya lang. Trabaho niya lang daw manira. Umamin din eh. Magkano ba bayad sa'yo sa trabaho mo? Kawawa ka naman. Hayaan nyo na, nagtatrabaho lang daw siya. Ganun talaga, at least may napapaamin tayo kahit hindi natin tinatanong. Trabaho lang daw yung ginagawa niya. Kawawa naman, mga ano yan, mga patay gutom yan. Kaya pumapatol. Patay gutom ka ba? Kawawa ka naman. Okay. Umamin, no? Umamin po siya na trabaho lang niya. Na pag-away-awayin. Kala mo naman, napakatalino mo. Ayan po. Mga vloggers, meron po rito na pumasok at umamin. Siya po ay wag na, makasuwikat na. Baka magkaroon pa siya ng kukunin niya yung sinabi ko, no? Siniraan ako ni Badong. Utot mo. Hindi ko babanggitin ang pangalan mo. Gagamitin mo pa ako para magpasikat ka. Utot mo. Pero at least umamin siya na viral. Yan mga gusto ko sa tao. No, sinasabi lang, pasensya na, trabaho ko lang 'to. Okay. Balikan po natin. Luman-luma na yan, Brad. Natapos na yung mga away ng mga banateros at ng mga bisdakeros. Hanggang ngayon, yan pa rin ang away mo. Halata ka, Brad. Trabaho mo lang yan.
Okay. So nag-expect po tayo dahil po si Castro ay isa na pong ay isa na siyang convicted. Laban po kay Tebes na hindi pa po convicted, mag-expect po tayo ng karampatang parusa. O kasi fair po yan yung ethics committee. Dapat maging fair kayo, di ba? Dapat fair po tayo. Ine-expect po namin yan, na-actionan nyo. Isa pa po, sa mga committee ng good governance, kailan nyo po imbestigahan yung confidential fund? Yan, mga katanungan natin. Araw-araw po yan. 4.5 million ng 2023. Kailan nyo po imbestigahan yan? Expected namin yan kasi inimbestigahan nyo si Vice President. Ngayon, nag-expect po kami na imbestigahan nyo rin yung President. Di ba? Pwera na lang kung aaminin nyo na hindi. Kasi ang ginagawa namin ay political persecution. Hindi naman political, hindi naman in spirit of fairness. Yun lang po, kahit confidential pa lang. Tsaka na namin ihihirit yung iba. Nagtataka ako bakit 24 pa lang. Okay. Pero ang hirit po ni Castro, eto po, sabi po ni Castro, ito ay isa lamang na paghihiganti. Iyan. Yung pong reklamo sa kanya ay isang paghihiganti. Another baseless harassment suit. Baseless daw. Wala bang basihan yung pagrereklamo sa kanya sa Ethics Committee? Torion, Attorney Torion, wala ba kayong basihan? Hinaharas nyo lang ba? Gusto nyo lang ba maghiganti kay Franz Castro? Dahil kayo ay maka-Duterte? At si Franz Castro ang paputok ng confidential fund. Balikan natin yung sinabi ni Attorney Torion. Baka nga naman trump up charges lang to, no? At ito po ay sinasabing baseless harassment. Okay. The basis of which was her conviction for allegedly endangering minors in November 2018. Conviction mo yung basis . Paano mo sasabihin na walang basis? Baseless, no? Trump up. Meron pong basis. Ang basis po, convicted ka. Kaya kanila nirereklamo kasi wala pa pong convicted na congressman. Sa pagkakatanda ko po, first time to na congressman na convicted na nagpapakulong ng mga abogado. Kaya ka binubueltahan ngayon. Ngayon, pag hindi ka na congressman, wala ka ng power. Tignan po natin, wag po natin pangunahan dahil baka naman isuspend lang. Pero hindi. Yung hindi convicted, tinanggal nyo . Dahil sumayaw lang . Isa pa po, nakakalimutan ko. Isa rin sa mga dahilan kung bakit tinanggal. Ito po, ayon kay Tebes po, ito po, when a member of the House of Representatives is designated as terrorist, it poses significant threat to integrity and dignity of institution. So, dinesignate daw po itong si Tebes na isang terrorist. Hindi po hindi po rin ewan ko lang kung sinampa ni Torion yun . Pero yung basis lang . Pero, di ba? So far, ang pagkakaalam natin, may mga grupo dito na dinesignate po as terrorists.
ay pwede pala maging basis yan para tanggalin ka bilang congresswoman. Yan lang, no? Kaya yung mga nirereklamo nito ni Castro, wala ba talaga? Hindi, ano po yun binanggit ko lang po yung kay Tebes. Hindi ko po alam, hindi ko po nabasa yung reklamo ni Torion. Pero yung ang sigurado tayo, ito pong ang basis niya ay yung conviction ni Franz Castro. Okay. Hindi ko rin po alam kung ano po yung hinihingi ni Atty. Torion at ng mga Ata Manobo Tribal Council na maging kaparusahan. Nanganganib ka pa. Sa bagay, hindi ka rin naman mananalong senador. Nanganganib ka pa na ma-disqualify. Happy birthday sa iyo, John Wick. Okay. Yan lang po mga kapatid ang ating topic ngayon. Ngayon kayo pwedeng magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon. Kanina lang gusto ko lang patahimikin yung ano. Ngayon, pwede mo na akong engage. Asan na yung fans ni ni Oli? Ang tindi, no? Alam mo, late na yung ano mo. Halatang hindi ka talaga banateros eh. Alam mo kung bakit? Ayan, no, may banateros dito. Ang pangalan niya Banateros. Ano ba? Yung mga Banateros po may ganito. Sino ba yung Banateros natin na may pangalan dito? Mag-comment ka nga, madam. Sino na nga yung may Banateros tayo rito eh. Yan po ang mga totoong Banateros, may pangalan na Banateros. Asa na ba yun? Madam, kung nariyan ka pa po, mag-comment ka lang. Para ipakita lang natin rito kay Jerry De La Cruz. Banateros Laarni. 'Di ba? May nakalagay na Banateros. Lalain ba o Laarni? O ano ibig sabihin yan? Welcome po mga Banateros dito. Yung ginagawa mong trabaho lang na pag-awayin kami ng mga Banateros. Yung height po ng away ng mga Banateros at saka mga Bisdakeros, hindi po natinag yung soloistang si Badong. Kaya ngayon pa ba ako, ikaw makakatinag sa akin? Una muna, sino ka muna? Ano papel mo sa buhay? Di ba? Kawawa naman sa si Oli. Ibig mo sabihin, minamaliit mo ba si Oli? Bakit mo, kung gamitin yung pangalan ni Oli, gano'n na lang? Ngayon, papatulan na kita. Ngayon, tama na. Hindi, dapat. Control F nga tapos type mo, hinahanap mo, boss. Hindi ko po alam. Kung paano magpakape sa live, di ko matutunan. Froilan, pindutin mo lang yung dollar sign dyan. Yan. Prof. Buds, ayaw ni Jerry magtanong, ito boss, opinion mo sa 100 kilos na uranium na nahuli. Yun nga po, no? Alam niyo po, grabe po yung 100 kilos na uranium na dito binibenta. No? Kasi ayon kay SAS, sa ibang bansa, nag-research siya. Magaling sa research si SAS eh. Ang mga pinag-uusapang benta po ng uranium, 1 kilos. Kilo lang dito po 100 kilos sa atin. Grabe po rito. Nagiging ano po rito, yung lahat na po ng illegal, pwede nang parang ang pinapakita po niyan, yung ibig sabihin po, kasi yan yung ginagamit sa sa nuclear weapons. Ibig sabihin po, kung 100 kilos yan na huling binibenta dito, imaginein mo makapagpapasok ka sa Pilipinas ng 100 kilos.